3D hazard map. Isa lang yan sa mga proyekto ngayon ng gobyerno at ng University of the Philippines para lalong mabantayan ang epekto ng climate change sa Pilipinas. May live report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, mas paiigtingin nga daw ng University of the Philippines ang mga programa nito kontra climate change, lalo pat pumirma na ito sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Climate Change Commission. Puspusan ng pagtatrabaho ng staff ng UP DREAM o Disaster Risk Exposure Assessment for Mitigation Project. Layon kasi nilang matapos ngayong taon ang mga 3D hazard map para sa 18 pangunahing river system sa Pilipinas. Gamit ang LiDAR o Light Detection and Ranging Technology, ang mga mapang ginagawa nila, kita raw ang mga kabahayan at gusali hanggang barangay level. Pinakita sa amin ng simulation kung magagamit na ang mga mapa in real time kapag umuulan. Habang palakas ng palakas yung ulan, yung sa mga water level po ay lumalapad siya. Apo, lumalapad po. So, kaya natin malaman kung hanggang saan yung extent ng baha at kung hanggang saan level po yung baha. Habang kunyari ito umuulan siya, di ba? Apo. So, ito nag-iiba yung itsura ng river, lumalapad, ano? Apo. Tapos dyan makikita natin hanggang doon po yung baha. Dyan po. So makikita mo kung lalabas na yung baha dito sa mga kung kalye-kalye. Makagawa ng flood hazard maps na para makita na tatamaan po yung inyong bahay pag may ganitong kalakas na ulan. So, kailangan po din natin malaman kung saan po natin i-evacuate ang mga residents. Ang isa pang bahagi ng proyekto na nagagamit na ngayon ang pagkuha ng average na amount ng rainfall para malaman kung gaano kataas ang magiging pagbaha sa ilang mabababang lugar. Andun yung elevation, land cover, soil, tapos other variables. So kung makaranas tayo ulit ng ondoy na amount ng rains, ayan yung sinasabi mong lugar na, so kung high, ibig sabihin sa mga lugar na yan, high talaga yung, anong areas? Lagpas sa may Ulo. San Mateo or, ano, Lampas Ulo yan? Apa, ito po yung legend. Okay. Yung kulay High, ayun, high, Lampas Ulo. So ngayon, Makikita natin. so pag amount of ondoy rains, ganyan. Apa. So, ang UP DREAM na may budget na mahigit 1 bilyong piso ay bahagi ng Project NOAA ng DOST. Pero sabi ng UP, ngayong kakapirma lang nila ng isang Memorandum of Agreement kasama ang Climate Change Commission, mas paiigtingin na nila ang iba't ibang programa para maibsan ang epekto ng climate change. Ngayon daw kasi ang iba't ibang kolehiyo may kanya-kanya ring programa kaya't mahirap ma-coordinate. Layon din itong mapadali ang access ng mga ahensya ng gobyerno at maging ng mga local government units sa data at iba pang programa ng UP kontra climate change. For example, College of Public Ed, or NCPAG, will train new mayors, councilors, etc. We have to ask the question, in that training program, is climate change incorporated into the training? Because that's the #1 problem now of local governments. Now, yung mga baha-baha. Through the system, they have access to the materials, they have access to the experts from geology department, from the civil engineering department. Dito sa UP, tinatayo na ang kauna-unahan nilang green building sa UP Integrated School. Nagagamitan ng natural lighting at matataas na kisame. Sinasurvey na raw ang structural integrity ng mga gusali para malaman kung ano-ano ang kailangang ayusin para matiyak na earthquake at flood-proof. Nagkakaroon na rin daw ng energy at water audit para malaman ang mga paraan kung paano pa mas makakatipid ang UP. Jessica, para sa mga estudyante dito sa UP ay paiigtingin daw yung kanilang information campaign dahil nga ang paniwala nila ay makakatulong ang bawat isa para maibsan yung epekto ng climate change. Nandiyan na yung pagbawas ng paggamit ng electrical appliances. Halimbawa, kung kaya naman na wag na mag-ilaw ay natural light na lang at syempre yung waste segregation. Jessica. Okay, Ruth, importante itong balitang ito dahil isa raw ang Pilipinas batay sa mga pag-aaral ng ibang ahensya kahit abroad, no? Isa raw ang Pilipinas sa pinaka-vulnerable sa climate change. Jessica, at kasama rin ang pag-aaral na yan na 8 out of 10 Filipinos daw ay nakaramdam nung epekto ng climate change. Kaya lang meron ding lumabas doon sa study na konti lang yung nakakaalam ng mga impormasyon tungkol dito sa climate change. Kaya mahalaga nga na bawat isa sa atin ay alamin natin kahit yung mga simpleng bagay na pwede natin gawin sa ating mga bahay para nga mas hindi na mag-contribute sa paglalapa ng epekto ng climate change. Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.